Isang bagong datos mula Statistics Canada ang inilabas Miyerkules, kung saan halos magkapareho raw ang bilang ng mga bagong immigrant na nagtatrabaho sa lower at higher skilled labor jobs. Pero babala ng isang ekonomistang Pilipino, mahalagang maintindihan ang konteksto ng ulat. May report si Kisha Balatbat. Sa bagong ulat ng Statistics Canada Miyerkules, nakita na halos kapareho ang bilang ng mga immigrant na nakakapasok sa mga lower-skilled labor job at higher-skilled labor jobs. Halos 35% raw ng mga immigrant na dumating sa Canada noong 2018 o 2019, nagtatrabaho sa lower-skilled jobs noong May 2021, kumpara sa halos 40% na nasa higher-skilled jobs. Ang ginagamit natin dito yung tinatawag na National Occupation Code or NOC. Halimbawa, NOC 0, yan yung mga supervisory jobs, mga manager. Yung A tsaka B, halimbawa, these are jobs that requires yung skills na na-acquire mo through university education. So, example yan. And then C and D and E, yan yung mga lower-skilled occupations. 2 hanggang 5 beses din daw mas karaniwang nagtatrabaho sa larangan ng engineering, computer at information fields ang mga immigrant kumpara sa mga Canadian-born noong May 2021. Pero hindi raw kasing dalas na nagtatrabaho ang mga immigrant sa industrial, electrical at construction trades kumpara sa mga ipinanganak dito sa Canada. Babala ni Batu, mahalagang maintindihan ang konteksto ng ulat, lalo na ang terminong recent immigrant. Dumating itong mga ito as permanent resident. So hindi po kabilang sa pag-aaral nila yung mga TFW sa tinatawag natin, yung mga temporary foreign workers. Hindi rin po kabilang doon sa kanilang pag-aaral yung mga international students at ano yung mga naging outcome nila. Ayon kay Batu, bagamat maganda na nakakapasok ang ilang immigrants sa larangang pinag-aralan nila, nakababahala rin daw ang kabila nito. Kung yung pong mga recent immigrants ay pinipili po sila ayon sa level ng kanilang pinag-aralan, bakit doon dumating sila sa Canada, merong 35% sa kanila na napabilang dun sa lower skilled or laborer jobs. So ibig sabihin nito, even during the years 2018-2019, hindi pa po nasolusyonan ng ating ekonomiya, ng ating immigration system. Sa larangan naman ng nursing, noong 2021, halos 60% ng mga lalaking Canadian, edad 25 hanggang 64 na nagtapos ng nursing, ay nakapasok sa workforce. Nakapagtrabaho rin daw ang halos 33% ng mga foreign-educated immigrant men na may nursing education, mas mababang bilang kumpara sa mga lalaki na Canadian-born at Canadian-educated immigrants. Mas mababa rin ang porsyento ng foreign-educated immigrants na may nursing education sa mga Filipino, South Asian at Black communities noong 2021 kumpara sa white population groups. We go back to the problem of credentials recognition, no? Tsaka syempre may kasama na rin racism na involved dyan. Hindi mawawala yung racism, ano? Nandyan din yung aspeto na hindi familiar yung mga employers sa health sector dun sa mga credentials na nabitbit ng mga kababayan natin pagdating dito sa Canada. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.